Welcome to Donmar TV News Channel. Ferdinand Bongbong Marcos was present during the presidential debate in Okada, Manila tonight. Earlier, Marcos said he made the commitment to join the event and has signed the agreement for his attendance. Marcos faced off with presidential candidate Labor leader Calio de Guzman after presidential candidates Vice President Leni Robredo, Senator Manny Pacquiao, Senator Panfilo Lacson, and Manila Mayor Isko Moreno have declined to join. According to Marcos, he respects the decision of his fellow candidates, same as how they respected him when he failed to show up in the past debates. His running mate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio is in the province of Isabela for a campaign rally. She was joined by some senatorial candidates and Lakas CMD President and House Majority Leader Martin Romualdez. Romualdez said political leaders and parties should work together to make the country better. Sa tingin ko ay nakikinig talaga lahat sa mensahe ng unity na masasama-sama babangon tayo ulit. Kaya itong unity, yung mensahe na makaisa na tayo ay napakaganda kay yung buong Pilipinas, lahat talaga, kesyo man partido man o yung taong bayan. Some of the PDP Laban members are reportedly shifting their support to Marcos and Mayor Inday Sara. Currently, PDP Laban Kusi faction has yet to comment on the said issue, but earlier the PDP Laban said it is willing to support a presidential candidate who would adhere and continue President Rodrigo Duterte's legacy programs. Tuloy si presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos sa paglahok sa debate ngayong araw sa Okada, Manila. Ayon kay Marcos Jr., nagbigay na siya ng commitment sa naturang event at lumagda siya sa isang kasunduan. Dagdag niya, marunong siyang tumupad sa usapan kahit sino pa ang nag-imbita at gaano man ka-agresibo ang ibabatong tanong sa kanya. Iginagalang rin ni BBM ang naging desisyon ng ibang kandidato sa hindi pagdalo sa debate. Naniniwala si Marcos na may kanya-kanyang dahilan ng mga kapwa niya presidential candidate. Nirerespeto niya ang mga ito gaya ng ginawang pagrespeto sa kanya nang hindi siya nakadalo sa mga nagdaang kahalintulad na forum. Samantala, nasa probinsya ng Isabela ang running mate ni Marcos na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kasama niya ang ilang senatoriables ng Uniteam at si Lakas Christian Muslim Democrats President at House Majority Leader Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, welcome ang paglipat sa kanila ng suporta ng ilang kandidato mula sa ibang partido, partikular na mula sa ruling party na PDP Laban. Pagtugunan niya ito sa panawagan na pagkakaisa ng Uniteam. Sa tingin ko ay nakikinig talaga lahat sa mensahe ng unity na masasama-sama babangon tayo ulit. Kaya itong Uniteam, yung mensahe na makaisa na tayo ay napakaganda kay yung buong Pilipinas, lahat talaga, kesyo man partido man o yung taong bayan. Wala pang detalye kung sino-sino mga kandidato ang lumipat na ng suporta sa mga partido ni Marcos at Mayor Inday Sara. Wala pa rin komento ang PDP Laban Kusi faction sa isyong ito. Pero una nang inihayag ng grupo ni Energy Secretary Alfonso Cusi na handa nilang suportahan ang presidential candidate na magpapatuloy sa programa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero grabe yung mga tanungan kanina, Diyos ko. Nakutkot ko pa yung noo ko kaya dumudugo. Grabe yung mga tanong ni Professor Carlos kanina, no? I didn't actually expect yung gano'n, lakas ako yung volume. Na gano'n yung mga tanong. Promise. At ang nakakatawa pa, nakaaliw, nagumpisa. Okay, wait. Naguluhan ako rin sa SMNI debate, ha? Sabi ba naman nung moderator, si Karen Jimeno, karo ba naman okay guys, malapit na po tayo matapos sa round 1. Tapos ako parang, bakla ka ng taon, round 1 pa lang? Mga bakla, nakakisat kalahating oras na yata, round 1 pa lang? Sabi ko, bakla, haba naman. Sabi ko, ay, okay, round 1 nga daw. Tapos nagtanong si Professor Carlos dun sa ano raw ba magiging stance natin as regards sa possible daw na pagsali rin sa Quadrilateral Alliance. Quad yung sabi niya. So, sabi ko, hala, mahirap to. Kasi syempre, prerequisite, alam mo kung ano yung quad. Tapos nakatayo ka dun. Hindi ka naman pwedeng mag-google na nakatayo dun. Yung mga may hindi alam dyan, yung Quadrilateral Alliance, yun yung alliance ng Japan, United States, India, at saka Australia. Na basically to counter China. So syempre, kung ang eksena mo ay non-militaristic na approach,
E di syempre, hindi ka sasali, ba't ba tinali ito? Hindi ka sasali sa Quad Alliance kasi military alliance yun basically. Among many things, pero mostly military alliance. Ang nakakatuwa lang, yung sagot ni BBM, aliw na aliw ako kasi sabi niya, mayroon tayong various na na options para sa foreign policy, 'di ba? Yung dati kong interview sa kanya, ang sabi niya first ay yung ngayon arbitration, second military, at saka third bilateral. Hindi option yung multilateral approach kasi alam yung kasabihan na too many cooks spoil the broth. Pag masyadong marami nakikialam sa isang issue, hindi mangyayari yan. Kaya bilateral nga lang talaga. So, eksena siya ng fine line, keme. Natotoo naman. Ang naaliw lang ako, several points there na nire-raise. Siyempre, ang lumilitaw guys, si Professor Clarita Carlos nakikipagdebate doon sa mga presidentiable. Natuwang-tuwa ako kasi ginigisa niya. May mga sagot si BBM halimbawa, maganda yung sagot niya, pero pinipiga pa din ni Clarita Carlos. Kaya tuwang-tuwa ako kasi hindi niya kinikid glove yung mga presidentiable. Tapos si BBM naman, patron saint of disagree. Tapos, alam mo may babato si Clarita Carlos. Sabi na, keme, quad, keme, military, pseudo-military, kembot, abolish, kembular. Tapos sabihin ni, yung sa Quad Alliance, yung, di ba, sabi ni BBM doon, yung kembot, tapos na tayo sa Cold War na mga spheres of influence, kemerut. So, kailangan ngayon, basically, ang explanation niya, basically, mag-ad hoc tayo na decision making na to something to the effect na gawin natin case-by-case basis yung ating magiging foreign policy with the primary guiding light as being yung Filipino first. Now, we should not be an instrument of another nation's foreign policy. Anyway, ang BBM, I disagree kay Clarita Carlos. Pero makikita mo guys, pag titigan mo yung mukha ni Clarita Carlos, nangingiti ng konti. Kasi alam mo, what I love about her, she made me remember yung Professor Clarita Carlos is the University of the Philippines that I remember. Ganon. Yung mga teacher ko sa UP, ganon kabitsesa. Promise. Natandaan ko yun, naging teacher ko sa math, si Augusto Hermosilla. Sino pa ba mga bitsesa ko na naging teacher? Yung sa Soksay, nakalimutan ko na yung pangalan. Ako kung buhay pa yun. Wala lang. Tuwan-tuwa lang talaga ako sa ginawang klase ng questioning ni Carlos kasi maglalabasan talaga doon kung sino yung mga syusyunga-syunga. Tapos, imagine niyo guys, ito ang pinakauna na presidential debate. Yung mga previous na mga lumabas yung kay Jessica Soho, yung kay Boy Abunda, yung sa DZRH, hindi yung debate. Interview lang yun. Walang batuhan kembular. Wala. Alam nyo, ito yung first na actual na debate. Tapos, ang tuwan-tuwa lang talaga ako, sinet ng SMNI na sobrang taas yung bar pagdating sa presidential debates. Nakita mo yung klase ng mga tanong. Para mga may sapi yung mga tanong. Ganon. Yung talaga mapapahiya kung susyunga-syunga ka. So ngayon, magkakaroon doon ng CNN debates, ganyan, keme. Tapos ako parang, alright, tingnan natin yung kalidad ng mga tanong doon sa CNN debates. Kasi alam nyo, ang pinakamagandang nagawa nitong unang presidential debate na organized by SMNI, sinampal tayo lahat ng realidad na ang trabaho ng presidente hindi pwedeng puro ganda lang, hindi pwedeng puro God will provide. Yung merong hindi po pwede yun na naginip ka lang na may red na horse sa river na dry. Mga ganon, hindi pwede yun. Tapos, eto na, ini-scroll down ko yung ini-scroll down ko yung mga comments ko kanina sa live. Umpisa natin doon sa umpisa. Sa pinaka-umpisa.
Ang dami kong comments, Diyos ko. Talagang sinampal tayo ng katotohanan na hindi madali ang trabaho ng presidente. Yun talaga ang masakit doon. Dahil alam nyo, ang dami naman tumatakbong presidente, feeling nila po pwede puro motherhood statements. Kung si Clarita Carlos ang magtanong sa kanila, yayariin sila ni Clarita. Ngayon, eto, nung naaliw ako, in fairness may magandang sagot din si Calyodi, may mas maraming magandang sagot si Secretary Abella. Kaya lang nakukulangan ako sa nakukulangan ako sa palaman dun sa kay Secretary Abella, yung parang I like him, I love the guy as a person, pero as a presidential candidate, I wanted meatier answers. Yun yung issue ko. Ngayon, umpisa pa lang, nag-umpisa yung presidential debate. Tanong-tanong ang Lola Clarita mo. So tawagin natin siya si Lola Clarita. So ang Lola Clarita, professor, pinagmukha niya mukhang thesis defense. Kasi naloloka ako, parang, alam mo yung, iiyak ka kung mahina loob mo. Tapos, nung mga bandang 2-3 minutes na into the debate, kako, gets ko na. Kung bakit hindi po pwede rito si sorry wala man akong personal na galit kay Isko Moreno. Pero alam nyo, si Lenny, si Pacquiao, at saka baka si Lacson. Si Lacson, feeling ko kaya niya makasagot dyan, in all fairness. Hindi ko lang alam yung level ng ganda nung sagot. Pero si Lacson, I think he can answer the questions. Pero si Lenny, si Pacquiao, at saka si Isko, tirik yan dyan. Hindi sila magsusurvive round 1 pa lang. As in. Kasi talagang wala. Nakita nyo nga si Pacquiao pwede naman yun. Yung tanong sagot kila Boy Abunda, recorded na nga yun. Diyos ko. Tapos, naloka naman ako dun kay Calyodi na ewan ko, ang labo ng mga sagot. May mga sagot naman siya na pwede na, pero motherhood pa din laging para sa manggagawa, keme. Pero walang elemento ng realpolitik. Binato ni Professor Carlos yung term na realpolitik Ano ibig sabihin po ng realpolitik? Just like what the name suggests, real politics. Ibig sabihin, realist politics. Yung ang realpolitik ay paggawa, basically in a nutshell, in Marites terms, yun yung paggawa ng mga social, political, economic decisions based on practical considerations rather than ideology. Yung parang sabihin na ito dapat, sige, on one hand, ito yung dapat mangyari, pero on the flip side, yan yung dapat mangyari, pero hindi yan yung mangyayari. Isa example ng realpolitik, I think in the context, at least yung political context ng Pilipinas, ang isang maganda example ng realpolitik ay yung mga voting bloc ng mga religious organizations. Most especially, yung Iglesia ni Cristo. In an ideal world, sasabihin siguro ng mga ultra-leftists o kahit moderate leftists na religious voting blocks should not exist. Should. Ang problema, ang isang realist politician, or in German, realpolitiker, isang realpolitiker, ang sasabihin nun, yeah, maybe they should not exist. Ang problema, they do. So either you ignore them or you find a way to gain their support. Yun yung realpolitik. So, tawa ko doon sa binato ni Calyodi na about doon sa abrogation ng EDCA, Mutual Defense Treaty, ganyan. Sabi dapat daw, hindi daw tayo magpakatuta, Kembot. Tapos, follow-up question si Professor Carlos, sabi niya, pero ang realpolitik, sinasabi na paano pag halimbawa, hindi mo kakampi yung buong Senado? Paano ka mag-abrogate? Actually, yung palang tanong na yun, sabi ko, luka-luka talaga siya, I love her. Kasi alam ninyo, ano problema doon? Pag hindi mo, sabi daw, realpolitik dictates daw na pag halimbawa, hindi mo kakampi yung Senado, paano ka mag-abrogate? No. Ang problema doon sa kay Calyodi, actually isa sa mga easiest na answers doon, while ratification of a treaty, adoption of a treaty into the municipal laws, halimbawa, of the Philippines require
concurrence or ratification ng Senado, the fact is, it's well settled na, not really well settled, pero President Duterte, for example, yung abrogation ni President Duterte sa Rome Statute that created the International Criminal Court, yung abrogation po pwede yun mangyari unilaterally given that the President is the chief architect of foreign policy. Ang problema, pag anong mga linyahan na gagamitin ni Calyodi, hindi uubra because that would in effect validate Duterte's stance on our abrogation sa yung ating exit sa ICC, sa International Criminal Court. E de feeling ko hindi kaya ng pride ni Leody yun. So ang sabi ni Leody, kung talagang hindi natin maaasahan ang Senado, Kembot, gawin natin ang People's Initiative. Ang ganda nung sabi, sino ba nagsabi nun? Si Norberto yata nagsabi nun, Norberto Gonzales, na patay na batas yan, patay na provision yan ng Constitution, which is true. Because so far, not a single law in the Philippines has ever been passed via People's Initiative. Yes, theoretically, People's Initiative exists in the 1987 Constitution, but it has never been fully exercised because of several, hindi ko na isa-isa nyo kasi masyado matagal, because of a lot of legal infirmities, mga kakulangan. So, ang funny part doon, nung binato siya si Leody ni Clarita Carlos ng Realpolitik, kembot-kembot, tapos ang sagot ni Leody, kabaliktaran ng Realpolitik, ideological politik, ang kanyang sagot. Sabi ko, wala, si Madam, nakakaloka. Meron pa nga sinabi si Leody doon, Southeast Asian Sea. Sabi ko, wala, si bakla, saan yun? Hinahanap ko talaga sa mapa, mga bakla. Sabi ko, mga kumare, Kemba, nasan ba yung Southeast Asian Sea? Hinahanap ko. Southeast Asian Sea. Ganyan. Bakla, naligaw ako. Parang sabi ko, tinanong ko, nabubuhay ba ako sa isang mundo ng kasinungalingan? Bakit wala akong alam na Southeast Asian Sea? After studying how Philippine politics works for several years na, for almost a decade, hindi ko alam kung saan yung Southeast Asian Sea. My God, I hate drugs. Tapos eto na. Ang napapansin ko, pag sumasagot si BBM, lagi nauubusan ng oras. Si Norberto Gonzales naman laging kulang. Ganyan lang naman pala eh. Di dapat, kung may 2 minutes si Norberto, may 2 minutes si BBM, baka po pwede, ipamana na lang ni Norberto yung 1 minute niya kasi gusto sumagot si Secretary Gonzales pa 30 seconds. Nakakaloka. Sabi ko, yun na ba yun? Ganun ba kasimple yung sagot na kaya man dalihin lang ng tatlong sentence? Sabi ko, kaloka ka. So sabi ko, tutuanan lang. Di siyempre, ngayon, sinisinat ako. Mainit nga ako eh. Sinisinat ako. Tapos kako hirap naman ito, manonood ako ng sinisinat. Kasi, kung sumagot pa sila, alam mo yung pag sumasagot, masama pakiramdam ko, Masama pakiramdam ko. At pag sumasagot sila, talagang at the back of my mind, sasabi ko, please, sagutin mo na. Tapos sagot, bilis na, salita na, daldal na, dali, sagot. Kasi mainit na nga ulo ko di ba? Sabi ko, masakit na ulo ko, sinisinat na ako, bilisan nyo sumagot. Tapos, ewan ko ba, parang replay sa YouTube si Norberto Gonzales. Sorry po sir, nothing against you, pero real talk lang. Parang ang YouTube na replay. Alam niyo sir kung bakit? Parang ka naka-play tapos 0.5x. 0.5x yung speed. Talagang slow motion siya. Akala ko talaga yung sino ba yon? Yung sino ba si Kuya Ray ba yon? Yung radio announcer nung araw sa yung radio announcer sa radyo dati, yung kung magsalita magandang umaga. Yung slow-mo, sabi ko, kakastress. Alright. Anyway, mas naloka ako doon guys, doon sa part na yung sa part na tinanong sila about the CPP-NP. Kuya Cesar, hindi pala Kuya Ray, si Kuya Cesar. Oo, yung mabagal magsalita. Parang ganun yung naalala ko kay Norberto Gonzales, kay Kuya Cesar. Yung parang magandang gabi po.
kayo po ngayon nanonood ng SMNI Presidential Debate. Parang gano'n siya magsalita. Sabi ko, bakla, petsa na. Sabi ko, baka mamaya, pag sasabihin sa'yo ng sabihin sa'yo ng AFP, sir, lulusob na po ang China. Ano po gagawin natin? Parang bago ka makapatapos doon sa unang sentence mo ng instruction, bomba na tayo. Parang gano'n kabagal magsalita, nakakaloka. Tapos may part doon, guys. Tinanong sila about the New People's Army, yung armed struggle ko, no? Ay, naloka ako doon. Ay ako, yung sagot ni Gonzales at saka ni Abella at saka ni Marcos, carry lang yon. Doon ako naloka sa sagot ni Leody de Guzman. Hindi, alam niyo yung pakiramdam na hindi niya malaman kung paano siya magpupulupulupot, kung paano sasagutin yung New People's Army. Hanggang hindi na siya nakatiis, dinefend na niya yung NPA na pagka napasubo talaga napipilitan sila na mag-armed conflict. Gets nyo? Yun talaga, sinabi talaga niya na basically, kulang na lang sabihin niya na mabuhay ang NPA. Yun na lang ang kulang na sabihin ni Leody, yun na yun. Kasi naloka ako, sabi ko, ganun ka ka-brazen? Ka-Leody? Yung gina-justify mo ang paglabag sa batas, tapos ang tinatakbo mo, chief executive. Ano ba executive? Taga-execute ng batas. So yung labag sa batas na armadong resistance, i-justify mo, pero ang itatakbo mo, presidente ng Pilipinas na tagapagpatupad ng batas. Retort ng BBM, eka ng BBM eh. Ano ba sabi ng BBM? Sabi ng BBM, hindi po pwede yan. Kasi labag yan sa batas. Parang gano'n ang sabi niya, armed resistance is against the law. Tapos ako parang, yari ka. So, totoo naman din. Yung mga grupo mo, rule of law. Bakit rule of law ba yung NPA? Ganda mo. Tapos sabi ni yada, sabi ni Calyodi, yada, Kembot channeling Kembular. Tapos, si BBM, armed resistance against the law, channeling, ganun si BBM. Tapos, reply na naman si Leody, which was basically just a rehash of his previous answer. But I mean, nothing really new. Alam mo ginawa ni BBM? Sabi ko, lukarit din tong si BBM. Alam mo ginawa niya? Hindi na siya nag-rebat. Gets nyo? Di ba? Kembot, NPA, revolutionary struggle, Kembot. Ganun si, Leody. Reply si BBM, armed struggle, illegal, Kembot. Tapos, reply na naman si Leody, channeling, Kembot, revolutionary, Kembot. Tapos si BBM, nakagano lang. Guys, sunog na sunog si Leody, Diyos ko. Nakakahiya. As hindi na talaga, at tama yung ginawa ni BBM, hindi na siya nagsalita. Tumahimik lang siya. Parang alam mo yung yung mukha niya, guys, yung parang, eto si Leody sa kanan niya, yung mukha niya parang, kailangan ko, parang yung ang announcer niya, mga kakambing, kailangan mo bang kontrahin, Ray? Kailangan mo bang kontrahin tong baliw na to? Nagsa, di nga, yaman mo na. Ganon talaga yung datingan, guys. Nakakaloka. Tapos meron pa, tinatanong si Leody about foreign policy, about agriculture, Kembot. Hindi ko alam kung si Leody nagbasa ng sobrang daming fairy tale. Pero sobrang rainbows and butterflies yung mga sagot niya. Sobrang parang in an ideal world. Yung parang pag-igtingin, Kembot, channeling, ganyan. Tapos ako parang hindi yan realistic. Bigyan mo ako ng non-motherhood statements. Kaya sabi ko nga, anak ng tinapa, feeling ko talaga mas magiging impressive yung isang, hindi ko sasabi kung sino, pero feeling ko talaga, mas magiging impressive yung isang kandidato na hindi ko pa pangalanan kung sino, kung tanongin nyo na lang siya kung paano mamundok. Yung, hindi ko sasabi, mountain climbing. Kung paano mag-mountain climbing, yung ganan. Ay, pa-share, magkasilbi kayo sa akin. Yung mountain climbing, at saka jungle survival, mga ganun na lang tanongin natin. Hindi ko sasabing kung sino dapat yung tanongin.
tanungin na lang silang lahat para mag-shine yung isa. Alright, so tumatagal na yung debate para mga 2.5 hours na, keme. Tapos, nagmumukha na talaga siya na debate between BBM and Professor Carlos. Nakakaloka. Kasi tutuwa ako kasi si Professor Carlos, she has very strong stances on several issues. Well, I'm not really sure if it's strong, pero mukhang strong kasi kita mo naman yung mukha niya. The face of determination. Alam mo naman si Clarita Carlos kanina, parang patron saint of determination and fortitude, ganyan. Alam mo yung, kasi may sinabi siyang part, sabi daw, nagtuturo na raw siya, 20 anyos pa lang siya. 20 anyos. So, 75 na raw siya ngayon, so 55 years na siya nagtuturo. Diyan ko na-get si Clarita Carlos kasi parang ganyan din yung stance ni Pangulo. Yung parang hindi ako pag 75 ka na, ito syempre advanced na yung age mo. Parang every birthday is a blessing. Ganun talaga, ganun talaga, real talk lang. Pag 75 ka na, talaga every birthday is an even bigger blessing. So siya, nandun na siya sa punto na she just doesn't give a crap about anything. Alam mo yung na siya, lakong pake. Kumbaga yung itsura ni Professor Carlos yung parang, hoy, ayusin mo yung buhay mo, lakong pake sa'yo. Kahit huyo ka sa akin. Ganun yung itsura ni Clarita Carlos, di ba? Parang, ano naman? Oh, ganda mo yung sagot mo, hoy. Parang ganun yung datingan niya. I love it. Ganun na ganun kami. Yung Soksay Tuko, natandaan ko yung teacher ko na nag-aral din sa Russia. Ganon din ka, Bichesa. I love her. Oo. Next, nagliliparan. Ito. Kaya sabi ko, dapat Clarita Carlos 2022. Oo. Pasensya na po ngayon yung boses ko paos at saka nilalagnat po ako. Yung sa lagnat ko po, nag-isolate ako eh. Pero yung sa paos, feeling ko po kasi medyo nasapian po ako ni Karen Davila. Ang swerte ko nga lang po, ang sumapi lang po yata sa akin ay boses ni Karen Davila. Pero awa naman po ng Diyos, hindi naman po sumapi yung IQ ni Karen. So, all good. Boses lang po, pero hindi yung IQ ni Karen yung sumapi sa akin. So, all good. Alright. Ngayon, eto na. May mga parts doon. Siyempre, entrada si Professor Carlos na naman. Keme, tanong-tanong, Kembular. Tapos yung may ibang mga yung dalawa doon, kung sumagot parang sabaw-sabaw din naman, yung paikot-ikot. Tapos sabi ko talaga, nung nasa UP ako, nung teacher ko sa Soksay, pambabalibag na yan pagka ganyan. Hindi ko naging teacher si Professor Carlos ha. Pero yung mga teacher ko mukhang aakmaan ka na niya ng ballpen eh. Gaganunin ka na niyan eh. Kaya sabi ko nga kanina guys, utang na loob ka ako, yung mga tasa at saka mga botelya sa paligid ni Professor Carlos, pakitanggal nyo na. Pati po yung di ba may microphone na ganara eh. Parang ganyan yung microphone. Sabi ko, higpitan nyo na yung tornilyo. Kasi baka bigla may lumipad. Kinakabahan ako for everyone's safety po talaga. Dapat talaga guys, tanggalin na lahat ng mga botelya sa paligid, pati siguro kahit ballpen ni Professor Carlos palibutan po man lang ng goma. Kasi kinakabahan talaga ako kasi yung mga sagot ng ibang mga, hindi naman lahat pero isa, dalawa. Yung sagot sa ibang mga tanong, yung medyo sobrang off tangent, na talagang pag sa UP Political Science ka sumagot ng gano'n, bumurahin ka lang talaga ng teacher mo, promise. So anyway, humaba yung kembot. Tapos sabi ko, gets ko na kung madilumitaw itong si Lenny. Guys, sa palagay ninyo, magsusurvive si Lenny ron? Naku po, Diyos ko. Guys, hindi lang po sila magigisa. Si Lenny, si Pacquiao, si Isko. Hindi sila magigisa sa SMNI debate. Hindi lang sila magigisa, guys. Makikiremate. Hindi gisa, hindi sila cremate po ang mangyayari sa kanila dyan. Sa palagay ninyo, uubra kay Clarita Carlos, titiradahan sa Lenny halimbawa according kasi sa desisyon ng Arbitral Court of Tribunal,
Yung mga, para sa akin lang naman, nababalo tayo sa kadiliman kasi may well-oiled machinery pagbaba mo on the ground dahil nakikipag-deliberative democracy ka and participative governance. So magmerienda na lang tayo. May bird, may cat, may red na horse. Sa river na dry. Tira mo ng ganun si Clarita Carlos. My God, I hate drugs. Promise po guys. Baka po ma-citizens arrest po si Professor Carlos doon. Pero sabi ko, with all of that, given all of these, isang pinakamalaking frustration ko lang talaga, wala, doon sa mga presidential, presidential debaters na yan, wala diyang may formal training. Guys, hinihingal ako sa mapakaramdam ko talaga. Kasi yung baga ko parang maliit. Sama talaga paramdam ko. Sabi ko, yung mga presidential debaters na yan, guys, wala diyang formally trained. Wala diyang formally trained na out and out na political scientist. Wala talaga. Ay, pa-share, magkasilbi kayo sa akin. Wala diyang kailangan nyo parang guys. Alam mo talaga feeling ko, wait lang. Aray, wait. Ay. Wala diyang formally trained na political scientist. Yung talagang out and out na political scientist. Political scientist si Clarita Carlos. So, dapat nga, umattend dyan si Manny Pacquiao. Hindi nyo ba alam political scientist si Manny Pacquiao? Sinayang ni Manny yung pagkakataon. Dapat nakipagsungayan siya kay Clarita Carlos. Halimbawa, may nagtatanong, ano ba yung quadrilateral strategic alliance, parang ganon. So basically, alliance ng America, Japan, Australia, India. America, Japan, Australia, India. Yon. So, pseudo-military alliance. Anyway, ang point, dapat nandun si Manny Pacquiao. Kasi ang ganda sana guys, yung na-treat naman tayo na manood ng tipong political scientist, the political scientist, Manny Pacquiao, against the political scientist, Clarita Carlos. Ang ganda nun. Magpasiklaban sila guys na tanungin ni Clarita Carlos. Halimbawa, so paano mo i-handle ang finances ng Pilipinas? Tapos mga i-level ni Manny, according po kasi sa aking filosofiya and I stick by it, na ang naniniwala, isa po kasi akong miyembro ng School of Keynesian Economics, ganyan, deficit spending. So naniniwala po ako na pag ako po naging presidente, ang kailangan pong gawin natin ay something akin doon sa late 2000s, early 2010s na quantitative easing ng United States. Babaan po natin ang interest rates ng central bank upang mapa-increase po natin ang velocity ng pera. At bukod po dyan ay mag-engage po tayo into deficit spending because I believe na ang pinaka-mabilis po na job generator, and that's what we need right now, government spending. Dahil po meron yung trickle-down effect, kemerot. Sinabi dapat, ang balita ko guys, may nagsabi sa akin hindi ko to konfirmado, pero may nagsabi sa akin, yun daw dapat ang sagot ni Manny Pacquiao. Hindi nasabi kasi absent. Pero yun talaga dapat sagot ni Pacquiao. Sayang, nagamit na sana niya yung 10 units niya a month sa University of Makati. Sayang talaga.